na yon. Why? To all the people of Cebu is being born with change. Why? Because it is depend upon the person now who lives in the capital. Ulit-ulit nakakulong ako ito! Sino may kasalanan? Kasalanan nyo! Si Chef Francis Marcos. Putang ina! Ayun. Fuck you. Kung ano yung nandiyan dyan, hindi nyo dapat pasingawin yan! Yung mga gunner mo, nasa labas daw. Pare, sa sinituro ko natutulog, pare! Pagkakaluma kita, 15 minutes away. Hello, I'm back. By the way, good evening. Na-miss ko manood ng live mo. Neng ganda. Wow. Mukhang fresh na fresh ka, Neng, ha? Labas ang cleavage mo, Neng, ha? So what's up sa mga kahombre ko dyan? Makagago, what's up man na naman nga pala to. At syempre mga kahombre ko, alam mo na, today is the day kung saan atin nung matutunghayan and the biggest ever to do it sa pagiging sinungaling at tolongges na si Norman Gusgusin, mga kahombre ko, ha. Hinahanap mo ba ako sa Facebook? Dito na lang tayo sa main ko kasi wala eh, lagi naman ako nare-report. Eto mga kahombre ko, i-follow nyo din ako. Let's go! Sa latest live ni Norman Gusgusin, mga kahombre ko, inamin na nitong mahohoyo na siya. Asang-asa sila na mahuhuyo daw tayo. Kasi tama, totoo. Na-verify nung ating mga abogado na yung apat yung ikinaso sa akin. Sa, ano? Hindi pa ako sinama. Apat. Dito sa, ano, sa Kanyake. Parañaque. Yung tatlo, may mga parating na hearing. Yung isa, nagkaroon ng hearing November and December 2. Oo, hindi ako nakarating. So, for resolution na yun, malamang mawarang tayo ron. Malamang. So ngayon mga kahombre ko, si Norman Gusgusin ho ay nagising na sa kanyang miraculous na kagaguhan, mga kahombre ko. Kasi before, madalas niyang itanggi sa sarili niya na siya daw ay maaaring makasuhan. Boss FLM, kakasuhan ka na ng grave threat at saka ng data privacy act. Go! Grave threat. Unggoy. Wala siyang prima facie evidence. Bobo siya. Pati abogado niya, bobo. Kailangan mo ng kaso ngayon with prima facie evidence. Hindi pwede yung probable cause. Bawal na yan. Nandiyan mo? So, bonjing ka. Ang tagal nang sinasabi ni Koke na kakasuhan. Wala ako nakapagkaso na. Hinihintay na lang natin ngayon kung kailan yung supwena niya. Akala kasi nitong mga to, akala nitong mga, nung bobong si Makabaho, at noong kanyang pamilyang bobo rin, akala nila kasi, para tayong isda, nahuhulihi ka sa sarili mong bunganga. Tanga! Ikaw yung hinuli ko sa sarili mong bunganga, unggoy. O, di ba? O, tatad ka ngayon ng kaso. Ikaw, wala ka may kakaso sa akin. Asa na ebidensya mo? Kailangan with prima facie evidence. Hindi pwedeng probable cause. Wala nang probable cause ngayon. Ngayon, Norman Gusgusin, na-realize mo na sa sarili mo na definitely yes, ikaw ay kakasuhan at sa sobrang tolongges mo, wala kang ginawa. Okay lang sa'yo na mawasak at makasuhan ka. Kasi in the first place, wala ka namang pakialam eh. In fact, mas inuna mo pang mag-live. In fact, mga kahombre ko, nung December 2 po, yan po yung araw ng second preliminaries. Hindi siya pumunta. Instead, pumunta siya, sorry. Pero ang ginawa niya, nag-file siya ng complaint sa amin. Without even knowing
na doon din ako nag-file. Yun lang, di ba? Di ba? Mga kahombre ko, bilang isang Pilipino na naging OFW, matagal din ako naging OFW, naging sobrang hirap sa akin na humanap ng mapagpapadalahan ng pera. And actually, sa totoo lang, yung hard-earned money ko na yon, na pinaghirapan ko talaga, no sleep, a lot of hours of work, syempre ayaw ko na mabawasan yun. Imagine niyo mga kahombre ko, ang tataas po ng mga transaction fees ngayon sa iba't ibang mga napapadalahan natin ng pera. Mapa-application man yan or physical. So ngayon, buti na lang, dumating si TapTapSend mga kahombre ko. At meron ka pang extra $20 mga kahombre ko sa una mong pagpapadala using my code. Mga kahombre ko, sobrang nakakatuwa tong app na to. Dahil bukod sa napakatinding exchange rates nito, zero fees pa pagdating sa pagpapadala mo sa bangko at mobile wallets tulad ng GCash at Maya. 95% ng mga transaction ay dumadating agad just within 5 minutes. Napakasulit talaga nito mga kahombre ko. Now, kung gusto mo mapadali ang buhay mo tulad ng mga sinabi ko, i-download mo na ang TapTapSend. After mong i-download ito, mag-sign up ka na. Pero syempre mga kahombre ko, huwag mong kakalimutan ang promo code ko na makagago nang magkaroon ka ng extra $20. Totoo yun, $20 sa ipapadala mo sa una mong deposit. Ano pang hinihintay mo, kahombre ko? I-tap-tap-send mo na yan. So dito mga kahombre ko, makikita po natin na sobrang desperado ni Norman Gusgusin. To the point na nag-try ho siya na magdagdag ulit ng complaint kay MG, mga kahombre ko. Kaso ang hindi niya ho alam, siya na pala ang winawasak ni MG. Yan! And ngayon, nanginginig na ho ang tumbong ng tao na ito. Dahil yes, mahohoyo na ito. Very soon, mga kahombre ko. And yes, am I excited? I am very excited, mga kahombre ko. Kung excited ka, mas excited ako. Siyempre naman, sino ba namang may ayaw makakita ng Norman Gusgusin na nakakulay yelo? Alam nyo na yan, di ba? Duwag naman, di ba? At dito, mga kahombre ko, inulit na naman ho ng Tolongges na ito na magbe-bail daw siya. So, pag-bail na lang tayo. Ganun yun. Just in case. Nakakalimutan mo na ba, Norman Gusgusin? Di ba ikaw rin ang nagsabi kung magkano ang bail ng cyber libel? Kaya ako nananahimik kasi hinihintay ko na lang yung araw, ipapasok ko sa hoyo yan. Oo, yung tratadong yan. Pasok na pasok sa hoyo yan. Oo. Oo, sabi ko nga hambog siya today, atungal maya-maya. Hindi lang iiyak yan, aatungal yan. Aba, baka akala mo ang isang count ng cyber libel ang bail nun 200,000, isang count. Ay, magbibilang ka ngayon kung ganong karaming count yun. Ganon yun. Nako, Norman Gusgusin, paano yan? Ang aking i-final sa'yo ay 32 counts. Oo! Magkano yun? 200 times 32? Oh my goodness. Ano nga ba yan? Magkano nga ba ulit ang bail ng cyber libel, sabi mo? Baka akala mo ang isang count ng cyber libel ang bail nun 200,000, isang count. Ay, magbibilang ka ngayon kung ganong karaming count yun. Lagot ka ngayon kung totoo nga yan. Love trip talaga tao na to. Kasi, kita mo na, Norman Gusgusin, lahat na sinasabi mong katarantaduhan, pagbabanta, at pagmamagaling mo, bumabalik lang lahat sa'yo. So, in short, walang kwenta yung mga pinagsasasabi mo. Puta, ako lamang yung gagong promotor ng kagaguhan mo. Ibig sabihin yung kinaso sa'yo, yung mga walang kwentang kaso. Malamang. Pero pag narinig naman nila yung depensa natin, obligado ma-dismiss yun. Ano ka ba? Ikaw na rin ba yung prosecutor?
At ikaw na rin yung judge ngayon sa Parañaque para magdesisyon at sabihin agad, desisyonero ka talaga, wala ka talagang kwenta. Alam niyo mga kahombre ko, wala ho kahit sino sa atin ang pwedeng magsabi kung ang isang kaso ay may bigat o wala. Pero pwede tayo magbigay ng opinion. Okay, that's okay. Pero yung sabihin mo, i-clarify mo na ito ay walang patutunguhan at siguradong sigurado ka na madidismiss, ayan na ho yung sinasabi na maaari ka mateknikal. Okay? Pwede ka magbigay ng opinion sa tingin mo lang, no? Pero yung siguradong sigurado ka na ito'y madidismiss, baka mamaya Norman gusgusin. Merong mga nanunood dito from the Office of the Prosecutor ng Parañaque, lalo ka malintikan. Lalo nilang maisip na, sige nga, subukan nga natin. Kung totoo nga na talagang madidismiss ang kaso mo, lalo kang pinikon, lalong itinaas. Oo. Huwag kang ganyan magsalita. Huwag. Kasi bawat tao ay may karapatang mag-file ng complaint. Ayun nga lang, kokonti lang ang may pribilehiyo na umangat sa RTC kapag merong prima facie evidence na tinatawag. At saka yung tinatawag na probable cause. Well, tingnan natin, Norman gusgusin, kasi kahit naman tumaas pa yan, hindi pa rin sure. You still need to fight for it. Patunayan pa rin na tama ka or hindi. Matagal na proseso yan, Norman gusgusin. Ayun na nga hindi tayo sure kung ikaw ba'y laya pa rin noon o nakakulong ka na. Oo. So, same scenario lang yan. It's either ngayon ka makukulong or later. Pumili ka na lang, bahala ka na. Basta 2026 yan. Basta January yan. Basta masakit sa ulo yan. Oo. Yan ang sinasabi ko sa'yo. I miss you. I love you too. Walang ganon, walang ganon. Oo. Kwento niya kamo sa pagong yan. So, walang ganon. Oo. At kami ni Tony Cote ay madalas kami magsama sa lahat ng derby niyan hanggang sa kasalukuyan. So, walang ganong senaryo. Oo. Yan, actually, sa kanya, bunganga niya na nanggaling na siya ang scammer. Na-scam niya kanya ako, di siya yun. So, walang ganyan na issue kasi magkasama kami ni Tony. Nung tumakbo ko senador, isa siya sa mga nagtulak o nag-facilitate ng aking kandidatura dyan sa Rizal, sa Antipolo. So, walang ganong kwento. Magpapaniwala ka ba? Tignan mo nga yung nguso nun. Para sinalba ka ng burat ng kabayo yung bunganga nun Tignan mo. Sa kasamaang palad, mga kahombre ko, noong 2024 ay nagpost ang anak ni Tony Cote kung saan pumanaw na pala si Bossing, mga kahombre ko. Makikita nyo ho dito. Ay madalas kayo magsama sa lahat ng derby niyan hanggang sa kasalukuyan. So paano nangyari na kasama niya si Bossing Tony Cote hanggang sa kasalukuyan? Nako, Norman gusgusin, katakot-takot na kasinungalingan na naman ito. Napakatindi yung kasinungalingan ito, mga kahombre ko. Hindi na naman maganda ang kakahantungan ng bagay na ito. Pero sa bagay, meron pa hubang bago sa tao na ito? Talagang napakatindihong sinungaling ng tao na ito, mga kahombre ko. Wala na talaga to. Grabe, tindi! Galingan mo pa, putang ina mo! Kamakailan lang ay muling sinagot ni Gusgusin ang komento ng isang netizen ukol kay Nino Barzaga. Nelly Rose, nasagot ko na yan. Walang katotohanan yung mga pinagsasabi nun. Kahit isa sa sinabi nun, isa lang ang totoo sinabi nun na 2017, nagkakilala kami dun sa Camp Crame. Pero yung sinabi niya na nilapitan daw sa General Balagtas at sinabing mag-iingat ka sa kaibigan natin. Ay, hindi ho gagawin ni General yun. Nung panahon na yun, talagang sobrang busy ho nung General at walang panahon sa mga ganyang bagay dahil ano yun ceremony niya at halos hindi ho bumababa doon sa stage. Andun lang.
Andun lang sa stage, di ko bumababa yun. Umikot lang siya, nagpa-picture sa bawat table, bumalik na sa stage. Kaya sasabihin niya na binulungan daw siya. Hindi totoo yun. Hindi naman siya kilala nun. Hindi nga siya invited, wala nga siya invitation. Talagang ang kapal lang ng mukha niya na pumunta ron. At saka siya yung unang lumapit sa akin, ha. Hindi ako lumapit sa kanya. Sapukin ko pa yan pag nakita ko eh. Sabihin mo, pumunta nga siya sa harap ng bahay ko kung talagang totoo yung pinagsasabi niya. Totoo naman mga kahombre ko na si Norman Gusgusin halatang-halata sa kwento pa lang ho ni Cap Nino Barzaga na ang kailangan at gusto ni Norman Gusgusin sa kanya ay connection lamang. Wala naman talaga tong pakialam sa ibang bagay. Siyempre noong panahon na yon na meron pa ho siyang konting-konting pera, talagang nabibigyan-bigyan siya para syempre ma-feed siya, mapakain siya ng konti. And syempre, once na napakain mo, napakagat mo na rin yon. At maybe doon mo siya mapipiga para sa connection mo. Which hindi niya yung nagawa dahil mas matalino si Nino Barzaga. So ganun talaga, di ba? Nakita niya agad na gagamitin siya nito, inunahan niya na, siya na lang ho ang gumamit. Kung nanonood ka, ito seryoso tayo. Ha? Ito Francis Leo Marcos, makinig ka. Ha? Yung sinasabi mo na mga vlogger na bumabakbak sa'yo ngayon, Francis Leo Marcos, ito na ang una't huli kong pag-content sa'yo. Ha? Alam mo, Francis, sa sinasabi mong hindi mo ako kilala, hindi tayo nag-uusap, at never pa tayong nagkita in person, at ang sinasabi mo, Francis, na sumasakay ako sa kasikatan mo. Alam mo, Francis, look at yourself. Ha? Alam mo ang problema sa'yo, Francis Leo Marcos? Isa lang ang problema sa'yo. Isa lang. Yung kayabangan mo. Kayabangan mo. Ha? Pag ang tao hindi mo mapakinabangan, ang tingin mo, kalaban. Kalaban. Alam mo, Francis, ikaw, ang isang katulad mo ang hindi dapat kinakatakutan. Totoo lang. Sino ka ba? Ha? Ano bang ipagmamalaki mo sa buhay mo? Putang ina mo ka. Ha? Isa kang tukmol na kupal na gusto mo parati kang nasa high. Ha? Alam mo, ito Francis ang masakit na katotohanan na scammer ka, dorobo ka, pero yung sinasabi mong katulad ko na si Raulo, labas-pasok ng mental hospital, never kong tinanggihan na pabalik-balik ako. Ha? Pero ikaw, hindi mo matanggap sa sarili mo na naisahan kita. Ha? Yan ang hindi mo matanggap. Grabe, napakabigat ho nito mga kahombre ko. Tinawag niyan dorobo at scammer si Norman Gusgusin. Napakabibigat to ng pinagsasabi ni Cap Nino Barzaga dito mga kahombre ko. At makikita ho natin na ito din ay isa sa mga napapansin ko, no? Kasi lagi ho siyang mapagmataas. Hindi ho siya marunong magpakumbaba mga kahombre ko. Never! Kapag ho siya ay nagpapakumbaba, siya ay nagiging pastor. Alam mo ba na kung bakit hindi ako nagmumura ngayon? Sabi sa Roma 3:13, parang bukas na libingan ang kanilang lalamunan. Pananalita nila'y pawang panlilinlang. Ang labi nila'y may kamandag ng ahas. Sabi sa 14, puno ng pagmumura at masasamang salita ang kanilang bibig. Yo, alam mo, nadala ako ng emotion ko nun. Kaya naman, eto, ayan, yan ang yan ang aking, di ba, masasabi. At yung pagiging pastor niya ay tumatagal lang ng 2 araw tas magwawala ulit at magmumura-mura na ulit. Putang ina, ang tagal naman ng warrant na yan. Nihintay ko na nga't na makapag-bail na. Oh.
Sa totoo lang mga ka-hombre ko, ang weirdo rin talaga ng takbo ng utak ng tao na ito. Alam niyo, parang may hangin ang utak. Minsan okay, kadalasan hindi. Hindi ko nga maintindihan kung paano ito nasasakyan ni Casper o ng iba't ibang mga tao o bata sa likod niya. Pero mga ka-hombre ko, meron ba kayo napapansin? Medyo ilang araw na wala si Casper, wala din yung mga bata niya nung una, di ba? Ano kaya nangyayari dito? Nagkakagulo na naman ho ang Team de Calibre, mga ka-hombre ko. Kasi mas nadadalas na ho yung wala na siya na namang kasama. Ayan ang sinasabi ko sa inyo, magaling lang ho kasi yan sa simula. Kasi sa simula, nandyan yung makakalimuyak na salita. Siyempre tatalab yan kasi sanay na sanay ho yung magsalita. Pero alam nyo na, afterwards, wala na ulit. Kaya in fact, huwag kayong magtataka kung maya-maya niyan ang makikita nyo na lamang sa screen ay tanging si Norman Gusgusin at si Casper. Then eventually, yung dalawang bago niya recruit ay magsasalita na dito sa channel natin na naman. Makikita niya yan. Sa tingin ko, possible yan. Magdasal ka na, Norman Gusgusin. Kasi pag nangyari yan, another kahihiyan na naman, di ba? Pero okay lang. Maitatanggi naman yan. Di naman niya kilala yung mga yan eh. For sure. Di ba? For sure, AI lang yan, mga kahombre ko. AI yan, tanga. AI yan, tanga. Bobo mo. Putang ina! Sino kaya to? Sir, good morning po. Good morning. Pabukas mo ng camera. 10 seconds lang yan. Morning po, sir. Oh. Taga saan? Arayat po, sir, sa Pampanga. Pangalawa na po, Oh. sir. Anong ano? Nalaglag. Anong ano? Nalaglag. Ba't nalalaglag? Mainit yung telepono. Ang balita. Kupal! Malaki kang kupal! Alam mo, Francis, pilit ko ginagawa na hindi na kita i-mention. Ha? Dahil kung na-mention man kita nung Monday, yun ay dahil sa daming nagtatanong sa akin, ang daming nagme-message sa akin, at na-message din ako at na-mention ako sa programa o sa live ng social media vlog ni Makagago. Wala kaming koneksyon ni Makagago in personal. Ha? Hindi kami magkadikit ni Makagago. Ngayon, yung mga taong binalasubas mo na ginamit-gamit mo noon dati, alam mo, Francis, mas bibilib sa iyo ang tao kung ikaw ay marunong magpakumbaba. Yun ang ayusin mo. Yung magpakumbaba ka at aminin mo kung ano man ang mga pagkakamali mo. Ha? Hindi yung ikaw na nga ang tarantado, ikaw na nga yung balasubas, ikaw pa ang nagmamataas, putang ina ka. Ha? Unang-una, akala mo, napakatino mo, ting ina ka. Magulang mo mismo, pinuputang ina mo. Halos yung ina mo nagpakaputa sa tatay mo para isilang ka lamang dito sa mundong itong hindot ka. Pinuputang ina mo ang ina mo. Hindi ka ba nahiya niyan? Ha, Francis? Ha? Huwag ako ang kukupalin mo, putang ina mo ka, Francis. Tandaan mo, kakilala mo ako. Ha? Magkakilala tayo, putang ina mo ka. Ha? Ito, pilit itong kinuha, itong lumang cellphone ko. Ito. And then,
ito. Pilit ko tong kinuha ang old phone ko na Vivo. Vivo ito, Vivo. At ito ay Oppo. And then, ito Oppo. Makinig kang putang ina mo ka. Ha? Iisa-isahin kitang i-remind. Kagabi, nung nahawakan ko na itong tatlong cellphone na ito, na mga lumang cellphone ko, itong mga old cellphone na ito, makinig kang putang ina mo ka. Itong nahawakan ko na itong old phone ko, inisa-isa kong pinakinggan ang mga naging conversation natin sa phone. Alam mong hindot ka na nagre-record ako ng mga tawag sa cellphone. Ipapaalala ko sa'yo. Naaalala mo si Romel Tan? Yung nabubuhay pa yung alias Romel Tan, na nagpapanggap na anak ni Erap daw, anak ni Lucio Tan, anak daw ni Duabet. Naaalala mo ito? Na kung saan winilang hiya ang isang cabinet official at pineki yung perma niya nung Romel Tan. Natatandaan mo to, makinig ka. Natatandaan mo to? Na tinawagan mo ako at ini-interview ko yung Romel Tan. Sabi ko, tutulungan kita. Iaharap kita. Kung gusto mo, sumuko ka. Natatandaan mo yun? Gusto mo iparinig natin ngayon? Ha? Ano ang sinabi mo sa akin nung tinawagan mo ako? Pare, magkakapera tayo dyan kay Romel Tan. Natatandaan mo ito? Ha? Na ang sabi mo, akong bahala dyan, pare, pag nasa akin na yan, paano susukahin ko ng pera? Dahil may mga hawak pang pera yan. Natatandaan mo, Francis? Pangalawa, naalala mo yung mga tinatawag mo sa akin? Kung paano mo ako tawagan, ikinukulit sa akin, iparating mo na kay Bongo. Yung mga proyekto mo, kuno, pero proyekto ng sindikato na mga kaibigan mo. Lahat yun naka-record, putang ina mo ka. Huwag ako ang ululin mo, Francis. Yung sinasabi ko nung nakaraan na ini-invite mo ako sa pagudpod ng asyenda mo, naka-record yun, putang ina mo ka. Ha? Yung sinasabi mo na mga taxi, na kada taxi may 5,000 ako, naka-record yun, pukin ng ina mo ka. Yung pinapalakad mo sa akin, ha? Na ilalapit ko ulit kay Bongo, at ilapit ko kay Bato, yung ibang opisyal na kaibigan mo, huwag ako. Ha? 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 At yung mga inuutos mo sa akin na awayin ko, si ex-mayor Don Ramon ng Quezon Province, naka-record yun. At during nung pandemic, kada problema mo, tinatawagan mo ako, putang ina mo ka, hating gabi, mga text conversation mo, hindi yun AI. Lahat yun nakasave sa akin, putang ina mo ka. Huwag ako ang ululin mo, Francis. Kung inuulol mo si The King, huwag ako. Ha? Huwag ako. Ha? Manahimik ka. Dahil pag ako tinopak sa'yo, putang ina mo ka, ilabas ko lahat yan. Tang ina ka. Ha? Ihudi puta kan leche ka. Nagmamalinis kang putang ina mo ka, na akala mo, matinong tao kan leche ka, idurobo ka. Ang inan to? Ha? Huwag ako, king ina mo ka. So dito mga kaombre ko, pabigat na ho ito ng pabigat kasi meron daw recorded na audio, no? Kung saan nilalapit ni Gusgusin ang mga proyekto ng kanyang mga kaibigan na sindikato. Kay Kap ninyo, Barzaga? Nakakatakot to mga kaombre ko. Kap, ilabas mo na yan. Ako, excited kaming marinig yan at mapakita sa buong mundo yan. Naku, grabe to, Norman Gusgusin. Naku po, magdasal-dasal ka na. Mukhang napakatinding kalaban ni Kap Barzaga sa'yo. Eh, kaso wala ka naman pakialam. Lahat naman ng tao pinagmumura mo eh. Yan tuloy, wala ka na kaibigan. Yan ang sinasabi ko sa'yo. Naku. Diyos ko.
Kami ay may kani-kanilang mga paniniwala pagdating sa Diyos, pagdating sa political, pero pagdating kay Norman Gusgusin, mga kaombre ko, lahat kami ay iisa lang ang pinaniniwalaan na itong tao na ito ay kailangan mapuksa at mawala sa internet. Yun talaga, legit yan, mga kaombre ko. Incredible but crazy. Alam mo yon? Bakit hindi mo ba matanggap sa sarili mo? Ha? Na napabartolina kita? Dahil yung nakakulong ka ng putang ina ka, live ka pa ng live, nung pinarating ko yun kay dating DILG Secretary Eduardo Anyo, ayun, pinabartolina ka? Yan ang hindi mo matanggap, king ina ka. Ha? Asal aso ka, asal kriminal kang hayop ka. Ha? Tapos sasabihin mo nung isang gabi, o kagabi, expire muna, dahil magpapasko, tang ina ka, wag kang ang plastic. Ha? Pag ang tao, mga napakinabangan mo, ha? Pag napakinabangan mo ang mga tao, kakampi mo. Pero pag yung taong napakinabangan mo tagsalita ng laban sa'yo, hindi mo nakilala. Ha? Hindi mo sila kilala. Bagkus mga naninira lamang. Tang ina ka. Kala mo napakatino mong ihuti puta kang araw-araw kang putang ina mo ka. Grabe, sobrang solid ng pinagsasabi ni Kap. And totoo po yan. Napakabigat nito, mga kaombre ko. There's actually nothing to say about this. Kasi yan talaga, yung nagpo-portray sa isang Norman Gusgusin. Wow, grabe yung sinabi niya na to. Sabi mo mayaman ka, bilyonaryo ka. Putang ina mo ka, napapera ka pala. Bakit yung pagmumukha mo hanggang ngayon mukhang aso? Putang ina ko, aminado ko, pangit ang mukha ko. Pero may pagmamayabang ko, mas gwapo ako sa'yo kung magpapakalalaki ako. Ha? Mas mukha pa akong gwapo sa'yo, putang ina mo ka. Mukha ka palang aso eh. Imagine niyo mga Imagine niyo mga kaombre ko, si Asek Lacanilaw. And now si Kap, ang tawag sa kanya ay aso. Hindi na ho pala siya kabayo, aso na mga kaombre ko. Grabe, tindi nito. Ano lang, hindi namin pinapatulad. Saka ano po ako animal advocate po ako Yun pong mga, sa amin sa Batangas, yun pong mga aso na nababangaw, ginagamot at kinukulong. Kailangan gumaling. Parang isang kaibigan natin sabi niya, naku, sa ano lang ako pumapatol? Sa tao lang? Hindi ako pumapatol sa Pero sana maging lesson sa mga kababayan natin sumunod sa mga batas trapiko. Nangangagat ako. Mukhang mas gwapo pa raw talaga. Si Kap kay Norman Gusgusin. Wow. Maybe, di ba? Lalo na kung ayusin natin ang ngipin mo, no, Kap? For sure, mas gwapo ka talaga dyan. Alam mo, Francis, matuto kang magpakumbaba. Hindi yung putang ina mo ka, akala mo bida-bida ka. O ito'y sinasabi mo. Tawagan si Kote, puntahan si Kote, tanungin si Kote kung siya ba ay ikaw ba ay nakapagbayad doon sa 3 manok? Anong sabi mo nung isang araw? Ha? Ha? Anong sabi mo? Ha? Napuntahan, tanungin si Kote dahil kaibigan mo? Yun ang sinabi mo sa live mo nung sa gabi. Pinapanood kita, hindi ako nagko-comment sa'yo. Ang sabi mo, puntahan si Kote, di ba? Dahil kaibigan mo yan. Magkaibigan kayo ni Kote. Di ba? Yun ang pagkakasabi mo. Sandali. Di ba? Ito, putang ina mo, kaibigan mo yung Kote. Si Tony Kote, hindi mo alam. Ha? Pukin ang ina mo. Tatanungin yung tao kung nabayaran mo yung manok na 3 manok na dinambong mo doon. Ito, basahin mo to. Oh. November 10, 2024. Oh, ayan. Basahin mo, putang ina mo ka. Oh. Patay na si Kote, gago. Ano itatanong pa kay Kote? Oh. Namatay si Kote November 14, 2024. Ayan oh, patay na si Kote. Ang nag-post mismo yung anak ko. Anak ni Kote yan. O ano tatanong dyan? Pukin ng ina mo ka. Gago. Kaibigan mo pero di mo alam patay na? Tarantado. Ihuti puta ka. Ganyang kakabalasubas.
Ang inang to. Ha? Alam mo, Francis, alam ko naman hindi ka nakikinig sa mga payo. Na kahit yung payo na yon ay maging pabor sa'yo, masyado kang pabida parate. Minsan tignan mo rin. Ha? Tignan mo rin minsan ang galaw mo, Francis. Kung nakakabuti ba? Nakakasama sa'yo? O nakakatulong? O ikakapahamak mo? Tignan mo rin. Minsan ang galaw mo. Hindi yung putang ina, raratsada ka na wala sa hulog. Ha? Tignan mo sarili mo. Ha? Wala pa sila Makmak Pablo. Wala pa yung sila Erwin. Magkakilala na tayo. Ha? Ako, proud ako na ikaw ay na-scam ko. Proud ako na ikaw ay napaikot ko sa mga kamay ko. Ha? Yan ang hindi mo matanggap, putang ina mo araw-araw. Ha? Ayusin mo sarili mo, Francis. Ha? Ha? Kung sinasabi mong matalino ka, putang ina mo ka, mas matalino ako sa'yo, gago. Mas may utak ako kaysa sa'yo. Pero at least ang utak ko, hindi ko ginagamit sa kagaya ng gawain mo. Putang ina ka, araw-araw ka. Tang inan to, kapangit-pangit ang pagmumukha mo. Tang ina ka, lahat na lang ng kapangitan nasa pagmumukha mo. Hindi ako nag-sis. Talagang sagwa ng pagmumukha mo, puki ng ina mo ka. Umaasa ka lang sa mga palipad ng mga OFW. Tang ina ka, umaasa ka lang sa mga parating ng mga tanga mong follower. Mga buwa ka ng ina nyo. Tang ina ka. So dito mga kahombre ko, nadagdagan na naman ho tayo ng isang kakampi. And makikita ho natin na itong kakampi na ito, yun din ang isinisigaw dito. Ito ho ay para sa inyo mga OFW. Kita nyo na, ang pagkakasabi ni Cap ay umaasa lamang si gusgusin sa mga palipad ng mga OFWs. In short mga kahombre ko, naloloko niya po ang mga OFWs. Yun ang ibig sabihin ni Cap. So mga kahombre ko at para sa mga OFW, hindi ho ito ang unang beses na may nagsabi ng ganyang bagay kay Norman Gusgusin. Hindi pa ba kayo naaalintala? Dapat clear na yan sa inyo kung bakit kayo yung nililimusan ni Norman Gusgusin. Sana naman, nabigyan na namin kayo ng matinding awareness kasi hindi na lang ako ang sumisigaw dito. Marami na po kami. Do you guys understand kung ano yung bigat ng lahat ng ito? Sana oo. Yun lang yun, mga kahombre ko. Let's move forward. Si Fuji News ay nagawang i-post ang wiretap conversation ni Gusgusin at Cap Nino Barzaga. Kuya Francis, magandang gabi. Kuya Francis, ay ninyo, yes. Kasi ako natatawa ako sa mga basher mo. Kanina, tatawagan sana kita kanina doon sa live ko. Kaya lang nasa labas ka na raw, sabi ng sekretary mo. Ngayon, ang suggest ko, baka yung mga basher mo, pati basher ni Presidente, mga sawa na sa buhay. Baka pinag-suggest mo kayo. Ninyo. Oo. Kasi ngayon, ayoko muna silang intindihin. Pakinggan mo ha. Oo. Ayoko munang intindihin yan dahil nakatuon ako sa pagtulong sa mamamayang Pilipino. Oo. Sa Bicay, Mindanao. Napakaraming request sa aking YouTube channel at lahat gusto ko supportan. Actually, ngayong araw na to katatapos lang, ang akin namang pinamigay ay mga gatas para sa mahigit 100 single mom na nag-request na ang sinususo na nung kanilang anak ay tubig na dahil walang-wala na. Oo. So natutunan ko yun. Tapos pagpadala ko ng konting bigas dyan para sa Baguio. Dyan, bahala naman yung mga aking tao na mamigay dyan sa Baguio. Pero hindi naman pangkalahatan. Konti lang naman. Anyway. Ito ko yun. Sabi ng mga lawyers ko, hinahanap lahat ng identity ng mga nagpapas sa akin. At sasampahan talaga namin ng libel. Asawa ko yung magsasampa, no? Sasampahan namin ng libel ng buong pamilya namin, ha? Pati yung sinanay ko, sinanong yung nagsilang sa akin, magsasampa rin. Nagalit niya. Lahat, identify lahat ng basher, yung lahat ng tunay na pangalan. Actually, iniisa-isa na namin dito, hindi muna ako magbabanggit ng pangalan. Sasampahan talaga namin ng kaso. Ito naman, screenshot naman lahat, di ba? Yes, the screenshot lahat. Inaaras ang thinking Pinoy doon, yung baklang supot. Ayoko magsalita ninyo, no? Pero sabi ko ito, pinag-aaralan na ng mga abogado ko. Kasi yung issue about Norman and Francis is not an issue. First, lumalaki ako, nagka-issue ako, my mother called me Norman. Yeah, okay? Yeah, my mother called me Norman hanggang sa ako'y mag-teenager. Okay? Nung ako'y magdidibo na, ang sabi ng aking ina, hindi ko kayang tiisin anak na naghihirap ka. Yeah.
kailangan maging mayaman ka. Yeah. So, ang ginawa niya, hindi ko dapat sabihin dito on the record. Basta sabi niya, ikaw yan. Yeah. Karapatan mo yan. Mahal kita, anak kita. So, anong kasalanan ko? Pinag-aaralan, dahil ko abogado, kung ano. Walang impersonator eh. Una, hindi naman ako yung nagpalit ng pangalan ko eh. Nanay ko yung nagbigay sa akin ito. So, walang issue yun. Pangalawa, wala akong criminal charges, anything. Isa lang yung kaso na hindi ko pa pinag-dismiss, pero may visit order. Yung violation of RA 8050 sa Baguio. 2010 yun, dahil noong 2009, nag-humanitarian ako doon. Buong Baguio, binigyan ko ng libreng optical vision, optimum eye care program. Okay. So, kinasuhan ako doon ng mga may-ari ng optical clinic ng violation of RA 8050. Ang pao na kaso kasi 500 pesos lang ang bail at kung guilty ka, ay one day ang kulong. So, ngayon, may visit order yun. Ang sabi sa akin nung judge na nagbigay sa akin, kung mag-humanitarian ka ba, wag mo munang ipagulayan. Kung baga parang hindi ka makasuhan ng decent case. Dahil gusto mo yung mga physical sa Baguio dati, nabigyan ko talaga ng libreng palamin sa mata. Which is kaya tuloy-tuloy yun. So, yun lang yung sinasabing pending warrant, pero wala, may visit order yun. Pangalawa, yung Norman, wala namang kaso yun eh. Wala rin kaso. Kahit saan. Kahit kalkalin nila yan, wala silang makikita any criminal activity ko. Kung tangina, dapat kinatuhan na nila ako. Hindi naman ako nagsasagot. Langkara naman ako. Kaya dito, nakikihalubilo nga ako sa mga kapulisan. Yeah. Yeah. Pero itong ginawa nila na apektuhan yung aking pamilya, yung lawyer ko na nakakaalam dyan. Yan. Talagang hihingan ko talaga ng libel yan. Pinanakil ko sila, ano, 100 million per head. Hindi, yun talaga, 100 million talaga libel na imasap akong kaso dyan. Talaga maggandahin sila sa pantalon nila. Pero hindi mo na ako magkabanggit ng pangalan. Kung nagyano pa, hindi makapag-prepare. Katulad ng ano sinabi ko, lahat ng nanira sa akin, kakasuhan yan. Kaya alam, napakaraming fake account ninyo eh. Itinitrace na nga namin yung mga fake account. Parang hindi matrace. Ano ko? Meron ng isa na nasa Italy o OFW. Ewan ko kung napanood ko. Ayoko magbanggit ng pangalan ninyo, no? Kung sakali pupunta rin ba lang Italy para Thailand din siya doon? Hindi, actually may fake na Marcos doon sa Italy, ninyo. Oo. Yun yung talaga mga walang ya. At nasa akin yung mga record na talagang nanghingi sila ng pera. At nasa akin. May sulat na akong pinadala kay Pep na sabi ko, Pep, tingnan mo nga ako. Mukhang eto, ginagamit yung pangalan ng mga Marcoses para manghingi ng pera sa mga OFW. Ayan. Pero ako ninyo, I never asked any centavos from OFW. Kuya, from anyone or from anyone. Itatanong ko, siguro makasagot mo naman to. Nagkaka-text na ba kayo ni Madam Imelda sa mga nangyayari ngayon na magagandang ginagawa mo? Meron bang feedback sa family? Ayoko magsalita about Kuya, aminin naman natin hindi. Kung kahit na hindi ka totoong Marcos, ang nangyayari publicity sa kanila rin natutunan. Sana nga, hindi na lang ako Marcos para solo ko na lang yung publicity, di ba? Ang ipinito mo eh. Hindi ko nga kasalanan eh. Nanay ko naman bibigyan. Ano kasalanan? Ito nga yung sinasabi ko. Sana hindi na lang ako naging Marcos. Sana ang kapilito ko na lang Barzaga. Para at least sinolo na, magkalete tayo dyan. What I mean is, sana ang kapilito ko na lang Barzaga o Mangusin na lang sana o Andres na lang sana. Hindi sana solo ko yung publicity ngayon para sa kanina, pagtakbo ko ng senador. Sarili kong apelyido at sarili kong ibang pangalan na wala akong kaparehos, di ba? Yes. Pero yung may gagawin na kuya, pagtakbo mo senador, tatakbo ka nga pag senador. Ako, wala akong plano dyan. Wala akong plano dyan. Para mag-jogging siguro. Maaari siguro, jogging. Alam mo, talagang ayaw mo sa politika, ayaw mo pumasok. Ayoko dyan. Wala akong plano dyan. Kahit na anong gawin nila, hindi ako, wala akong pakialam sa politika. Yun ang sinasabi ko ninyo, no? Okay, good. Buti pa, sana, kung ako may plano sa pamumulitika, sana Antonio na lang ang ginamit ko, di ba? Para wala pa akong kinakaharap na mga ganitong issue. Sana nga, mangusin na lang, ha? Ang problema, pati yung mga nananahimik na mangusin na dadamay. Sabi ko nga, kuya, hindi ko gusto kung bakit ako to. Kasi ito yung binigay ng aking ina, anong gagawin ko? Tama. Ngayon, kung yung nanay ko, may connection sa first family, hindi ko problema yon. At hindi ko na problema yon at hindi ko yung nalalaman. Nagets mo? Yeah. Yun. So yung mga abogado ko ngayon, nagre-ready na. Talagang yung mga original na account, talagang hinahanap nila. Ayoko lang magsabi, ha? Yeah. Pero marami kasing puro fake account ang hindi talaga matrace. Pero ito, doon lang mga original na account. Mga sukot naman na yan. Duwag naman yan, nagtatakas sa ibang pangalan eh. Lidl talaga kakasuhan ng Lidl. Kasi at the first place, sinabi ko naman, Norman and Francis is the same person. Pero may mga kasing, alam mo yung naalala mo ninyo nung mga unang panahon na yung look-alike sa passport? Yeah. Look alike, hindi ko na alam, parang na-trace ko, parang yung Norman yata, nagamit yata yung pangalan na yun para makapag-abroad. Okay? Pero hindi ko kasi yung ginamit eh. Never ko na ginamit yun eh. Never ko na palagyan ng ID picture yun eh. Nagets mo? Yeah. Never, walang ID yun, parang nagamit yata pag-abroad. Pero nung ginamit yung pangalan nila, I was 16 years old yata eh. Parang something like that. O I was 16, 17. So, hindi relevant. But it's okay. Pero at the end of the day, yung Norman, walang kaso, partner eh. Ako nga yung nakasuhan eh. Tatlo nga yung kaso ko, dalawang acquitted eh. Puro acquitted eh. Ayun.
Sige, sana bago tayo matapos sa pag-uusap, nababasa mo ba yung mga komento ng mga tao na puro pinagtatanggol ka? Ano ang gusto mong iparating kanila? Kasi sinabi ko sa kanila, nagpapasalamat siya. Ngayon, ano po nang iparating sa mga tao? Katulad ng naipangako ko, ito kasi ninyo, maraming gusto mag-donate ng pera sa akin, no? Ayoko. Katulad ng naipangako ko, kaya ako ito ginagawa, para nagsisingin yung mga natutulog nating mayayaman na kababayan, natulungan natin yung ating mga kababayan. Hindi lang naman yung kababayan natin na natutulungan natin, pati yung republika natin. Ninyo, today, the government is modelized. There is no income coming to the government because all lockdown. Yaw, alam mo yung tao, pag namatay sa gutom niya, pati siya sasalubungin yan. Yung ginagawa ko para ma-instant lang yung gutom nila sa loob ng isang araw, para hindi nila gawin yung mga bagay na hindi maganda. Nagit po? Kaya ini-encourage ko lahat eh. Kaya ang problema dito sa pag-encourage ko, ang daming tinamaan. So maraming alam mo yung maraming galit sa akin. But, ang sasabi ko sa ating mga kababayan, katulad ng pinangako ko, hanggat ako yung hihingaan, kahuli-huli ang laman ng ating palabigatan na ibibigay ko. May kabuhayan kaming konti sa Japan. Siguro kung mauubos lahat ng nasa Pilipinas, uuwi ako ng Japan, mapupuhay naman siguro ako doon. Sapat na sa atin yung mahipon ko yung puso ng ating mamamayan. Yun lang. Ulitin ko, ayoko sa politika. At ito na, matindi rito. Lahat ng mga basher na yan, iniisa-isa ko yan. Ini-screenshot lahat ng masasamang word nila sa akin at magkakaroon kami sa korte kung anong paninira at yung namang reklamo against me, kung meron man, haharapin din namin. Yun. Kuya, maraming salamat kayo, Leo, sa time, ha? So, napakinggan nyo naman. At mukha naman, mga kahombre ko, nakilala talaga ni Norman Gusgusin si Kap Ninyo Barzaga. Tama? Grabe ka naman, Norman Gusgusin. Itinatanggi mo rin kahit yung dati mong kaibigan na napakinabangan mo rin naman. Grabe namang mindset mo, Norman Gusgusin. Hindi ka ba talaga kinikilabutan man lang? Grabe. Wala na talaga kasi itong kahiyahiya, mga kahombre ko. Kakaiba na ho ang pagmumuka ng tao na ito. Ibang klase, ibang level ho, mga kahombre ko. Ang tibay ho talaga. At least ako, nagyabang ako, putang ina, minahal ako ng taong bayan, buong Pilipinas yung tinulungan ko, di ba? At dito, mga kahombre ko, ito yung malupit. Sa latest live niya, ay itinanggi niya ho at sinabing AI lamang ang conversation nila ni Kap Ninyo Barzaga. Huwag mo nang banggitin yung baklang sungal nga lang uso. Oo. Nung nahuli ng mga bata ko yan, nila Casper, kumili eh. Di ba? Tsaka may AI na ngayon, oh. Marami ng AI. Yung recording, di nakakapaniwala yan. Pwede nang gawin ng AI yan. Dapat video. Oh, para mahilig naman sila sa ganon. Yung mga recording, pwede nang gawin ng AI yan. Di ba? Oh, yung recording. Pwede rin ako maglabas na recording. Ganon lang naman yun. Di ba? Watching from AI, oh. Voice record, AI lang yun. Oh. Gusto mo, gumawa rin ako? Iparinig ko rin sa inyo. Di ba? Pwede kong gawin yun. AI lang pala yan, Kap Ninyo Barzaga. Pinaglololoko mo talaga kami. Pero, alam nyo naman ho ang takbo ng utak ng tao na ito. Ganyan talaga yan, mga kahombre ko. Hindi niya kahit kailan naaminin yan. Ganyan ho kasi ang utak kriminal. Kayo na lang ang bahala magdesisyon. AI nga ba yan? O totoo? Dito, mga kahombre ko, makikita ho natin no, na sinabi ni Mighty Manong. Is Francis Leo Marcos based on sa ginawa ng mga magulang ko. Pero may birth certificate ka na, Francis Leo. Hindi ko pa mo yan nakikita. Hindi ko pa mo yan nakikita. May birth certificate ba si Norman Manusin? Yata, pero meron po. Kasi, Meron. So, meron. ano palagay doon na parents ba yung mother mo? Opo. Siya. Tingnan nating mabuti, mga kahombre ko, yung PSA niya ho ay iba sa kanyang passport. Magkaiba ho ang birthplace at birthday niya sa kanyang PSA at passport. Para ho sa mga kaibigan natin sa PSA at DFA, papaano ho nangyari na ang isang taong may napakaraming identity nagkaroon ng passport? Hindi ba ho ito isang malaki sampiga sa mamamayang Pilipino na napakahirap at hirap na hirap kumuha ng dokumento? Samantalang ang tao na ito, mapa Norman Mangusin man o Francis Leo Marcos, meron siyang ganun dokumento. Paano ho nangyari yon, PSA at DFA? Sana naman mapakinggan nyo ang aming dulong sa inyo
Kasi napakarami ho namin dito na nagtatanong na bakit ganon. Tignan nyo ho ang ifilex niya, ulitin ko. Iba ang details ng PSA niya sa kanyang passport. Samantala, yung mga lumalaban ho ng patas, bago pa makakuha ng passport, makakaisang taong pabalik-balik yan sa DFA. Diba? Pero legit sila. Yun nga lang, medyo kinakapos para kumuha ng ganitong dokumento, ganyan dokumento, di ba? Yun yung problema. Pero bakit ito, mga kahombre ko? Parang ganun lang kadali. And at the same time, harap-harapan ho, muka sa muka, na magkaiba ang detail ng kanyang PSA sa kanyang passport. Nako, PSA at DFA, kailangan nyo sumagot dito. Bilang kayo ay isa sa pinaka matatatag na ahensya ng gobyerno. Kami ho ay nangangarap at gusto naming makakalap ng impormasyon tungkol dito galing sa inyo kahit publicly. Yun lang mga kahombre ko. Kayo ano sa tingin nyo? Di ba? Tama ba o mali na siya ay pinahintulutan na magkaroon ng passport? Assuming, no? Kasi syempre pinakita niya yung kanyang PSA. At magkaiba yung details ng kanyang PSA at passport. Grabe na to. Grabe na ho. Grabe na hong apak-apakan, mga kahombre ko, ang batas ng Pilipinas. Sana naman wag niyong pahintulutan to, DFA at PSA. Ay, now we are live. Anyway, mga kababayan, kaya po ako nag-live ngayon, not because meron lang pong isang umaksip ng challenge ko, no. Etong taon to, bago ko po sana banggitin, alam niyo po, hindi na ako magla-live at ako'y magpapahinga na. Pero bago ko sana to banggitin, pinag-aralan ko muna. Patingin nga ng video. Eto po. One love. Hindi ko kilala tong taon to ha, pero pagmasdan nyo. What's up sa mga kahombre ko dyan? Fuck man, makagag, what's up man? At syempre, nandito ako sa QC. Ipakita mo kung gaano kaastig ang QC. Itong pagmumukhang to ay fucking super band sa QC, but then nandito tayo. Okay, hindi ko po siya kilala, pero may narami nagsasabi na siya raw ay gago. Sa pangalan pa nga naman, makagago. Pero alam mo yung pagiging gago mo, kung naririnig mo ako ngayon, makagago. O para sa akin, tulin-tuli ka. Isa kang tunay na lalaki. Iyang kagaguhan mo ang kailangan ng mamamayang Pilipino sa panahon ngayon. Ayun. Yun po yung dahilan kung ba't ako nag-live. Kasi po nagre-review po ako ng comments sa aking YouTube channel. Para po bukas sana, ma-review namin ngayong magdamag. Para bukas, malaman ko po yung kung sino po yung babimigyan ng bigas. Akalain nyo pong sa pagre-review ko sa aking YouTube channel ng mga comment, nakita ko po yung makagago. Sinagot ni makagago ang hamon ni Sir Francis Leo Marcos. 500 sako ng bigas sa frontliner ng Quezon City. Extreme House Notorious Motorsports. Wow! Alam mo makagago, parehas tayong gago eh. Parehas tayong gago, makagago. Gago rin talaga ako. Putang ina, tignan mo yung mga nasa gasaan ko, ang lulupit. Ang lulupit ng mga nasa gasaan ko. Pero, yang kagaguhan mo ngayon, ipinagmamalaki kita. Kasama mo ko. Nasa likod mo ko. Kahit ano mangyari, hindi kita iiwan. Dahil gago ka. Yang kagaguhan mo, ang kailangan ng Pilipinas. Puta, ako lamang yung gagong promotor ng kagaguhan mo. Ako yung gagong promotor ng kagaguhan mo. Pero, yung kagaguhan mong yan, yung kagaguhan natin, ang kailangan ng ating mga kababayan. Kailangan ka ng ating lipunan. Para sa'yo, kung sinong politiko ang kukontra sa ginagawa mo ngayon. Sabi ni Pangulong Duterte, i-dismiss niya. Bakit? Higit pong kailangan ng mamamayan. Hindi lamang po yung kuda at satsat sa lipunan. Hindi po yun eh. Huwag mo na ho yung dakdak. At saka na tayo magdaldalan pagkatapos ng COVID.
Ngayon muna, yabangan muna kailangan ngayon. Yung mayayaman challenge talaga. Ayan, sa sobrang yaman ni Makagago, isang truck na 500 kabang bigas yung binili. Para ipamigay. Grabe. Tanga na. Parehas tayo, gago rin ako eh. Ako isang gano. Gago rin. Ay, grabe. Pero, Makagago. Mabuhay ka, barako ka, 10 ng yung mga kasamahan. Yung mga kasamahan mo dyan sa Extreme House, at saka sa Notorious Motorsports, Pagkatapos ng COVID, magkape tayo, Maggaguhan tayong dalawa, Alam mo, gustong-gusto kong nakikipaggaguhan sa mga gago. Gustong-gusto kong nakikipaggaguhan sa mga gago. Pero grabe tong challenge to. Makagago, mabuhay ka. Wala akong copy ng video mo eh. Kung may copy lang ako, i-repost ko sa aking YouTube channel yun eh. O kaya dito sa aking Facebook para makita ng taong bayan kung gaano ka talaga katarantado at kagago. Pero, uulitin ko. Yung kagaguhan mo ang kailangan ng ating mamamayan ngayon. Makagago. Gago ka talaga. Parehas tayo. Ako promotor ng kagaguhan na nangyayari ngayon. Ako yung promotor ng kagaguhan na to. Pero, yun lang po, hindi na ako magtatagal. Para doon sa lahat ng viewers na to, pakishare naman tong video na to para makarating kay Makagago, Alam nyo po, pag nakakakita po ako ng tumatanggap ng challenge ko, hindi ko po yun pinalalampas, Makagago, wala na ako iba sasabihin sa'yo, kundi mabuhay ka. Yang kagaguhan mo, kailangan niya ng Pilipinas. Gago ka talaga. One love. Good fucking vibes. Mga putang ina nyo kayo. Eto pa si Mark Paul. Boss Norma, kilala ka ba ni PBBM? Magkalkals ka sa Google, ang dami namin picture face to face. Ano yun, nakipicture ako? O siya nakipicture? Bobo! Sabi ni Colin, natanong mo si BBM na hindi niya ako kilala? Tinanong mo ba? Natanong mo? Gusto mo pakita ko siya yung conversation namin? Pati yung email sa akin ni Lisa? Hindi lang isa, marami, daan-daang email. Ano? Natanong mo si BBM? Bobo ka, no? Mema ka lang eh. Mag-almusal ka muna. Baka hindi ka pa nag-aalmusal, tanghalian, hapunan na. Para kumain ka muna, para magkalaman naman yung sikmura mo. Para pag nagkalaman yung sikmura mo, magkaroon ng oxygen, yung gagamong-gumong utak, hindi malauhugal laman. Ang laki-laki ng bungo mo, malauhugal laman, puro sipon. May kamag-anak ba kayong Francis Leo Marcos? Wala. Baka hindi nyo kamag-anak, baka kapatid ninyo. Siguro. Hindi, hindi lang yun, marami yan. Maraming ganyan. At ano ginagawa. Pero napapanood nyo ba yung video niya? Hindi naman talaga kasi wag nyo nang panoorin, baka mag-positive ulit. masyadong marami ganyan, hindi ko na pinapansin. He is one of many. Marami nang ganyan. So, babayaan mo sila. Kung yan ang ginagawa. Ang sinasabi lang namin, pagka ayan maraming nag-aabang kasi. Kung sino totoo, sino hindi. Alam niyo kaya namin na itanong, Senator, tambak ho kami ng tanong dito. Dito sa stasyon, may kinalaman nga diyan sa Francis Leo Marcos na yan na sinasabing kamag-anak ninyo. Nagpapakilalang kamag-anak ninyo. Hindi ko alam kung saan nanggaling yan. Hindi unang-una hindi talaga yung Marcos. Hindi ko alam kung saan nanggaling yan. Hindi unang-una hindi talaga yung Marcos. Unang-una hindi talaga yung Marcos. Unang-una hindi talaga yung Marcos.
Kaya hindi ko alam kung paano. Pero nakakatulong daw siya. Tumulong siya. Wag pag humingi ng pera, wag yung bibigyan. Pag magbigay ng bigas, kunin nyo.